Magandang umaga po sa inyo pong lahat dyan po sa ating IRM Church sa California. At binabati ko po ang inyo pong anniversary. Kayo po ay 16 years old na sa inyong existence. At praise the Lord sapagkat alam natin hindi madali ang mag-plant ng church sa US, pero kayo ay nakapagsimula at ngayon po ay nagpapatuloy. Sa pangunguna po ng inyong masipag na manggagawa, ang atin pong Pastor Rose de la Cruz Maningas. So, kinakatawan ko po ang amin pong mga churches, Mission Point and Little Churches ng Life Giver Christian Family Ministries na bumabati po sa inyong anniversary. At makakaasa po kayo na kayo po ay aming ipapanalangin. Ang topic po na ibinigay po sa akin ng ating pong pastora, Rose, ay about second coming. At ito pong second coming ay alam natin na medyo hindi po ganun ka-igsi o kadali na ipaliwanag. Kaya po ang ginawa po ng ating pastora ay ito'y hinati-hati. Ang akin pong part ay yung Great Tribulation. Great Tribulation. At ito po ay marahil ay napapanahon na topic na pagandaan po natin ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Subalit bago po tayo magkaroon ng pag-aaral po ng salita ng Panginoon, tayo po muna ay sumandaling manalangin. Panginoon, salamat po sa preparation anniversary ng amin pong mga kapatiran sa IRM Reform Movement ng nasa California, sa San Francisco, sa panguna po ng aming Pastora Rose. Pinasapit mo po sila sa kanilang 16th anniversary. Lord, ikaw po ang pumatnubay sa kanila. Tulungan po sa amin pong pagbubulay-bulay ngayong umaga ay makita po namin ang iyong gustong sabihin sa amin, Panginoon. Lalo na po sa iyong pagdating dito sa lupa. Basbasan mo kami, Panginoon. Hindi kami umaasa sa karunungan namin, kundi sa karunungan mo na ibibigay mo po sa amin. Itanyag mo po ang aming Panginoon Kristo. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Sa ngalan ni Jesus, Amen and Amen. Great Tribulation. Ating pong text ay nasa Matthew 24 verse 44 sa New International Version. Ito po ibabanggitin ko po sa inyo. So you also must be ready because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. Ang ating Panginoon ay mismo ang nagsabi rito sa Matthew 24. At ang buong chapter na ito ay iniukol niya sa kanyang pagbabalik. Na ang sabi niya, maghanda kayo. Hindi niyo alam kung kailan darating ang Son of Man na nagre-refer sa kanya. Kaya humanda tayo. Be ready. Alam niyo po ba sa Biblia, marami pong tinatawag na prophecy. Ang prophecy ay hula sa mga bagay na darating. At alam niyo po ba ang pagdating ng ating Panginoon Kristo ay mas maraming talata ang binabanggit kaysa sa unang pagdating ng ating Panginoon Kristo. Yung first coming niya. Mas marami ang second coming references sa Bible. And to prove that, akin pong i-quote sa akin pong research sa book ni Paul Litan ay ganito po ang kanyang na sinasabi. Repeat promises of coming. Both the Old and New Testament are filled with promises of the second coming of Christ. There are 1,847 references to it in the Old Testament. And a total of 17 Old Testament books given it prominence. Of the 260 chapters in the entire New Testament, there are 318 references to the second coming, or
1 out of 30 verses. 23 of the 27 New Testament books referred to this great event. The 4 missing books include 3 which are single chapter letters written to individual person on a particular subject, and the 4th is Galatians, which thus imply Christ coming again. For every prophecy on the first coming of Christ, there are 8 in Christ's second coming. So sa prophecy, napakadami pong referensya ang binabanggit sa pagdating ng ating Panginoon Kristo. Kaya both Old and New Testament ay nagsasabi na darating ang ating Panginoong Hesukristo. Pero bago siya dumating, meron pong sinasabi na tribulation. Yung word na tribulation ay ginagamit sa Biblia, both Old and New Testament. Yung word na tribulation. Bagamat ang konsentrasyon natin ay Great Tribulation, pero napaka-prominent napakalinaw sa Biblia na binabanggit ito yung salitang tribulation. Sa Old Testament, ang salitang Hebrew na majority ng salita doon sa Old Testament ay sa salitang Hebrew, ang ibig sabihin nun ay distress o inner turmoil. Sa New Testament, sa Greek ay tulipsis, to press or hem in. Na ang picture ay ganito po. Yung kinuha yung sa salitang tulipsis, yung pong paglilinis. Yung katulad po sa magsasaka. Sa atin ay tayo'y popular dito sa Pilipinas. Ewan ko kung inyo pong alam pa ito, na ang word na tribulation ay kinuha sa inaalis ang ipa sa palay. Inaalis ang ipa sa palay. Yun ang sa Israel, inaalis ang trigo doon sa ipa. Nililinis. Bagamat ang paglilinis na ito ay mahirap, pinepress, pero inaalis yung hindi dapat na mapakinabangan o hindi kapakinabang. Ganon doon kinuha ang salitang tribulation. Cleansing. Ngayon, ito po ay ginagamit, particularly dito po sa ating pag-aaralan, na hindi ko binanggit na sa word na tribulation ay Great Tribulation. Tatlo pong paraan ginagamit ang tribulation sa Bible. Ano po ito? Una, trial and persecution of Christians. And persecution of Christians. Na ang mga Christian ay dumarating sa tribulation. Hindi po great, pero Great Tribulation, tribulation. Marami pong talata at magbanggit lang po tayo ng ilan. Mismo sa ating Panginoon Kristo binanggit ito. Binanggit ng ating Panginoon Kristo. Sa John 16 verse 33, I have told you these things, so that in me you have peace. In this world you have tribulation or trouble. But take heart, I have overcome the world. Ating Panginoon Kristo ay naging isang praktikal. Yes, hindi ko mo kayo sumusunod sa akin ay walang suffering or tribulation. At alam natin, even sa Pauline epistles, binanggit ito sa 2 Corinthians 7 verse 4. I have spoken to you with great frankness. I take great pride in you. I am greatly encouraged in all our tribulation or troubles. My joy knows no bound. Sa Acts 14 verse 22, strengthening the disciples and encouraging them to remain true to the faith, we must go through many hardship or tribulation to enter the kingdom of God, they said.
Therefore, ang word na tribulation ay may positive effect, lalo na po sa mga Christian. Suffering. Ang suffering ay kailangan upang tayo ay malinis. Sa economy ng God, meron siyang paraan para tayo ay malinis. Sa ating karakter, sa ating mga values, dumadanas tayo ng tribulation. At alam niyo po ba, sa Christian life, pagka tayo ay dumanas ng suffering or tribulation, nagmamature tayo. Sa Romans chapter 5, ang sabi doon, suffering produces perseverance. Suffering produces perseverance. Yung pagtitiis, pagtsatsaga. Una munang mararanasan natin ang tribulation o suffering at nagkakaroon tayo ng pagtitiis. Ang ibig sabihin, makakakuha tayo ng patience once we experience suffering. So, positive. Tribulation para sa Christian. Suffering. Subalit doon po lamang una nating binanggit ang salitang tribulation. Sa Daniel chapter 9 verses 24 to 27, ito ay ginamit particularly ni Daniel, at alam po natin ang Daniel at Revelation ay parehong prophecy. At binanggit dito ni Daniel ang tribulation, yung great tribulation. Great tribulation na mararanasan ng particularly ng mga Israelites. Napakahaba po yung pag-aaral nito kung babanggitin po natin ang mga talata. Ano po? Kaya akin na lamang pong lalagumin o isa-summarize. Binanggit po dito na ang mga Israelitas ay nationally hindi po naniniwala sa ating Panginoon Kristo. Yung Messiah, Kristo, hindi sila naniniwala. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Ngayon, sa panahon ng tribulation, yung 144,000, sila po ang magiging evangelist sa panahon ng Great Tribulation. May maliligtas pa naman din po doon sa panahon ng tribulation. Pero great suffering. Great suffering ang kanilang mararanasan. At kanilang mapoprove na dumating na ang Kristo na kanilang iniintay. So, persecution para sa Christian, o suffering or tribulation para sa Christian, tribulation para sa mga Israelites, at part ng kanilang suffering ay sa Great Tribulation. At heto, God's wrath upon the Antichrist and his followers. Doon po binabanggit ang tribulation na yung puot ng Diyos ay ibibigay sa mga hindi sumunod kay Kristo. At doon sa Antichrist, at doon sa mga fallen angel, sa mga doon kay Satanas, mararanasan nila ang puot ng Diyos. Ito po ay nasa Revelation chapter 6 verses 12 to 17. May kahabaan, hindi ko na po ito babasahin. Tatlo po ang pinagagamitan ng tribulation. Una sa Christian, para sa cleansing. Ikalawa, para sa mga Israelitas, para paniwalaan nila ang Messiah na dumating na. At ngayon, yung 144,000 na sinabi sa Revelation, sila ang magpapatotoo para may maligtas during the tribulation. At ang tribulation o ang eternal suffering ni Satanas, ng mga demons, at ng mga hindi naniwala at sumunod sa ating Panginoon Kristo. Pero alam niyo po, meron pong posisyon ang tribulation, particularly Great Tribulation. Meron pong tinatawag na pre-tribulation, mid-tribulation, and post-tribulation. Pag sinabi po nating before tribulation, anong event ang sinasabi na before tribulation, may mangyayari? Rapture. Rapture. Ang rapture ay pagdagit.
Napakarami pong talata, particularly sa New Testament at binanggit ng ating Panginoon Kristo at sa Pauline epistles, yung pagdagit na inalalarawan po doon na ang mga mananampalataya at may kasama halimbawa may hindi mananampalataya ay kukunin yung mananampalataya at maiiwan yung hindi mananampalataya. Rapture. Pagdating ng ating Panginoon Kristo, pero darating siya, pero hindi tutungtong ng lupa. Hindi po ang rapture ay second coming. Iba ang second coming. Ang pre-tribulation, before tribulation, rapture will come. Dadagitin ang mga mananampalataya at maiiwan ang hindi mananampalataya at mararanasan ang Great Tribulation. Pero pagkatapos ng 7 years tribulation, ang ating Panginoon Kristo at kasama ang mga mananampalataya bababa sa lupa at siya ay maghahari ng 1,000 years o yung tinatawag na millennial kingdom, yung earthly reigning ni Jesus Christ. Yun po ang posisyon ng pre-tribulationist view. Tatlo po yung posisyon. Yung meron naman may posisyon na mid-tribulation. Ano po ang ibig sabihin ng mid-tribulation? Sa gitna ng tribulation, dun darating ang rapture. Kukunin ang mga mananampalataya. Therefore, yung 3.5 years, kung hahatiin sa dalawa, yung 3.5 years ay mararanasan ng mananampalataya ang tribulation. Pero pag wala na sila, yun nga po, yung Great Tribulation ay talagang ipopour ng God para sa hindi mananampalataya. Yun po ang mid-tribulation. Ang rapture ay sa 3.5 years. Doon po mangyayari. Meron naman tinatawag na post-tribulation. Yung post-tribulation, after ng 7 years tribulation, yung rapture ay mangyayari. So, yun po ay mga various position. Ano po? At hindi po natin masasabi na ang mali ang isa at tama ang isa. Depende sa mga may posisyon. Ito po ay isang posisyon na pwedeng pre, pwedeng mid, pwedeng post. Marami po akong mananampalataya na kakilala na ang kanilang posisyon ay pre-tribulation, mid-tribulation, post-tribulation. Subalit ang akin pong concern ngayon ay ang Great Tribulation. Sa Great Tribulation. Marami pong event sa panahon ng Great Tribulation. Ano po ang mangyayari sa panahon ng Great Tribulation? Marami po ito, subalit ito ay iisa-isahin ko sa madaling panahon. Ano-ano ang mangyayari during Great Tribulation? Yung event during Tribulation. Number 1, the removal of the church and restrainer of evil. The removal of the church and restrainer of evil. Sa 2 Thessalonians chapter 2 verses 1, 7, and 8. Concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered to Him, we ask you, brothers and sisters, for the secret power of lawlessness is already at work, but the one who now holds it back will continue to do so till he is taken out of the way, and the lawlessness one will be revealed, whom the Lord Jesus will overthrow with the breath of His mouth and destroy by the splendor of His coming. Ang puntos po ng talata ay yung church ay kukunin. Therefore, ito pong posisyon na ito ay pwedeng pre or mid. Kukunin ang mga mananampalataya. Hindi mararanasan ang Great Tribulation. At ang Holy Spirit ay hindi na magfa-function. Kaya medyo mabigat ito. Sapagkat ngayon ay pinipigilan pa ng kanyang angel
ng Holy Spirit ang ginagawa ni Satanas. Subalit, meron pong tinatawag na Great Tribulation na ang mga Christian ay wala, ang Holy Spirit ay wala. Subalit, ang mga tao na nasa panahon ng Great Tribulation ay magsasuffer. The removal of the church and restrainer of evil, and restoration of the daily sacrifice in a rebuilt temple by covenant with the Antichrist. Daniel chapter 9 verse 27. Hindi ko na po babasahin, medyo may kahabaan pa ito. Ang puntos po nito, yung Antichrist, alam ninyo, pag sinabing Antichrist, hindi yung para bang siya ay merong sungay at nakakatakot. At hindi po. Alam niyo po ba ang Antichrist? Ang ibig sabihin, nag-aala Christ. Yung Trinitarian position ng God, ginagaya. Di po ba ang Antichrist, ang number nila ay 666? Bakit 666? 666 kasi hindi 777. Tatlong 6, tatlong 7, yung 7 ay yun ang number ng God. Gusto niya na merong eternal ambition si Satanas maging katulad ng Diyos. Pero hindi siya nakaabot. 666 lang. Yung simpleng explanation ng 666. At ang unang gagawin ng Antichrist ay kukunin ang loob ng Hudyo. At doon magkakaroon ng temporary peace. Mapapahupa ng, alam nyo, ang gulo-gulo ng Israel. Wala pong panahon na talagang hindi sila alert sa giyera hanggang ngayon. At alam nyo naman ang nangyayari ngayon sa Israel. Pero yung Antichrist mag-o-offer ng peace. At okay lang na sila ay yung rebuilding ng temple just to get the loyalty of Israel. Pero temporaryo lamang po yan. Marami po na gagawin ang Antichrist. Sa Daniel chapter 9 verses 27, chapter 12 verses 10 to 11, Matthew 24 verse 15, aalisin na naman yung pribilehyo ng Israel na magawa ang temple at mag-offer sila ng sacrifice. Aalisin. So, kinuha muna yung loob, saka ngayon, aalisin. At heto naman ang gagawin ng God. Yung pong sa Revelation, pag sinabi po doon ang Revelation, doon po majority ng chapters ay binanggit ang pagbabalik ng ating Jesucristo. Bagamat ang hati po ng Revelation, pag sinabi pong Revelation ay reveal. At itong word na ito ay ginagamit ang salitang unveiling. Unveiling. Alam nyo, sa Israel, yung pagkakasal, yung iba rin may veil. May veil. Kahit po sa Pilipinas, at miski marahil siguro sa States, ay kung uso pa yan, merong belo. Pagka may belo yung babae, hindi mo makita yung diretso yung mukha. Medyo may kalabo, kasi may veil. Pero pagkatapos ng kasal, aalisin na yung veil at makikita mo yung tunay na mukha ng babae. Ganon ang picture ng Revelation. Aalisin na ang mga bagay na hindi natin naintindihan. At sa chapters 1 to 3, sa chapters 4 to 16, at chapters 17 to 22. Yung hati pong yon ay before the Great Tribulation, chapter 1 to 3. Doon naman sa chapter 4 to 16, during Revelation. Yun po inukol sa panahon ng Tribulation. At after nun, sa chapter 17 to chapter 22, yung victory ng mga mananampalataya. So may kahabaan po yung Great Tribulation, 4 to 16. Pero lahat ito ay futuristic. Pagka po sinabing future, ang concern ay yung darating. Ngayon, katulad po sa 7 churches of Asia,
sa Ephesus, sa Laodicea, alam niyo po, meron tinatawag na dual fulfillment. Pag sinabing dual fulfillment ay nangyayari sa kanilang kapanahunan, pero yon ay merong implication sa future. Halimbawa, katulad sa 7 churches. Ang 7 churches ay literal na merong Ephesus noon. Pero yung karakter ng mga churches noon, yung 7, marami ng churches na, bakit na sinelect lang yung 7? Ipinakita doon ang magiging karakter ng mga churches sa future, particularly ngayon sa church age. Sa church age. Kaya yung Revelation chapter 1 to 3 ay napufulfill ngayon. At alam niyo po ba sa mga biblical scholar, ang prophecy sa buong Bible, 80% na ang natupad. 80%, di 20% na lang ang hindi. Natupad na. Naku, napakasarap pong pag-aralan. Subalit, ang pagbabalik ng ating Panginoon Kristo ay inihalin tulad sa nanganganak. Alam niyo po ba yung nanganganak? Yung misis ko po, yung aming panganay nung kanyang pinagbubuntis, malaki na yung kanyang tiyan at 9 months na. Sabi, naku, sumasakit ang tiyan ko. Ay, nawala. Before siyang manganak, ganun. Mga 3 linggo, ay, nawawala naman. Tapos, pangalawang linggo, ay, sumasakit mo ka madalas na, pero nawawala. Nasanay ako ng ganun. Nasanay ako na sasakit, mawawala. Tapos, umiiyak na siya. Hindi na naaalis ang sakit. Lagi mo naman sinasabi yan. Buti na lang, may matandang babae doon. Ay, pagka ganyan, yung hindi na nawawala, dali mo na sa ospital. Dinala ko sa ospital. Ay, nako. Uupo pa lang ako, nanganak na. Ganon ang pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. Parang childbirth. Childbirth. Bakit ngayon napakabilis ng mga pangyayari? Parang birth pain. Alam nyo ang dahilan? Merong good and bad sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. Good. Ang bad, suffering. Suffering natin, mga mananampalataya. Good, yon ay sign ng pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. The more na tayo ay in pain, malapit nang dumating ang ating Panginoon Kristo. Hindi ba ang mundo ngayon ay in pain? In pain? In pain. Every minute, every hour ay lumilindol at tragedy after tragedy. Famine, and so on and so forth. So, nakakatuwa, pero nakakalungkot. Nakakatuwa dahil malapit ang dumating ang Panginoon Kristo. Nakakalungkot kasi kahit Christian tayo, ay tayo naapektuhan. At binabanggit din po yung sa Revelation, yung 7 seals, 7 trumpet, 7 vials. Yung pong 7 ay kumakatawan sa number ng ating Panginoon. Yun po ay judgment na ibibigay ng Diyos sa mundo. Judgment na bibigay sa mundo. At meron pa rin pong mga horse na binabanggit. Yun pong white horse. Hindi po alak to, ho? Hindi po dinadjustify. Kapag inom ang alak dito, sasabihin ko, may pangalan atang alak na red horse, white horse, black horse, pale horse. Sa chapter 6, binanggit doon, sa verse 2, yung white horse. Ano ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun ay pag-control ng Antichrist na hindi siya gagamit ng giyera. Makukuha niya ang atraksyon ng mundo na para bang siya ang maglulutas ng problema ng mundo. At ang maging ang Israel ay parang sasang-ayon na siya ang makakalutas ng problema. Temporarily, merong peace. Pero after that, destruction. So, white horse. Ikalawa, red horse. Ano yun? Giyera. Giyera. Sa chapter 6 verse 4 at sa Matthew 24. Basahin niyo po yon at makikita niyo po ang mga fulfillment nito. At black horse. Natural na yon na black horse. Ibig sabihin ng black horse ay marami ang mamamatay dahil sa epekto ng giyera
ay magkakaroon ng taggutom. Natural lamang yun dahil siyempre pagka-gyera, busy ang tao sa pagtakbo at hindi nakakapagtanim. Lalo na kung gyera ngayon, huwag ka na umalis. Dahil pindutan na lang ngayon ang gyera. Mas madali-dali pa yung Second World War. Pero pagka Third World War ay matindi ang mangyayari. At pale horse, dahil sa dami ng namatay dun sa panahon ng Black Horse, dadami ang salok, yung maraming sakit na makukuha. 25% ng population ay mawawala. Well, yun po ay during tribulation at marami pang event na hindi natin kayang matapos ngayon. Ito pong pangyayaring ito, kinuha po namin ng ilang buwan sa seminaryo, yung eschatology. Biruin ninyo, kukunin lang natin ng 30 to 45 minutes. Hindi po practical. Yun lamang pong bird's eye view ng tribulation. But after that ay victory. Ang ating Panginoon Kristo, siya ay Panginoon, siya ang Lord, siya ang King na maghahari sa mundong ito. At yun po ang ating iniintay. Well, Great Tribulation. Paglilinis sa mga Christian sa Israel ay magkakaroon sila ng suffering at mapapatunayan nila na dumating na ang ating Panginoon Kristo at matinding suffering sa impyerno sa mga hindi mananampalataya. Yon, doon ginamit ang salitang tribulation. Pero alam niyo po, hindi ko po goal na ipaliwanag sa inyo ng detailed. Marami kayong question, tiyak na marami kayong questions. Subalit, maging practical tayo. Opo, darating ang ating Panginoon Kristo. Rapture, second coming. Sa second coming, bago siya dumating, makakaranas ng Great Tribulation ang mundo. Ngayon naman, medyo relax pa tayo. Hindi pa ito panahon ng Great Tribulation. Bagat may mga suffering tayo, pero hindi pa yan ang talagang tinatawag na Great Tribulation. So what? Bakit ba natin pinag-aralan ito? Para maganda. Alam niyo kung sa mundo lamang po ito kayo aasa, sa mundong ito, kakatakot ang inyong buhay. Kayo ay mahilig sa kalayawan, na para bang kayo ang may-ari ng inyong buhay, ipapakita ng Diyos na hindi kayo ang may-ari ng buhay. Kaya kilalanin natin ang ating Panginoon Kristo ngayon pa lang, sapagkat ang history ay His story. Alam niyo po ba na ang Bible, magmula sa chapter 2 hanggang sa 22 ng Revelation, ay si Kristo ang binabanggit at magkakaroon ng redemption spiritually and physically. Magalak tayo sapagkat ang pananampalataya natin kay Jesus Christ ay hindi sayang. Ipapakita ng ating Panginoon Kristo na siya ang King. At yung word na Messiah, ang ibig sabihin ay Christus, anointed one. Ang ibig sabihin, ina-anoint ay prophets, mediator of God to man, priest, mediator of man to God, king, mediator of man to man. Sa panahon na yung pagiging prophet ni Jesus Christ ay tapos na, hindi po ba? Marami na siyang prophecy na fulfill, pero nasabi na niya yon. Pero sa ngayon, siya ang ating high priest. Present. Nagme-mediate siya sa atin. Kaya hindi ba pagka nagpe-pray tayo, in Jesus' name, kung mayroong problema tayo, sabihin lamang natin sa Kanya, sapagkat siya ay Diyos na nagkatawan tao at ating ngayong high priest, eternal high priest. Nagme-mediate siya sa atin ngayon. Kaya kung may problema kayo, sabihin niyo sa ating Panginoon Kristo, naiintindihan niya tayo, ang daming talata na ganon. Sabihin niyo lang sa Kanya, ipinagmamalasakit niya tayo. Pero siya rin po ay King.
Magkakaroon ng millennial reigning na si Jesus Christ tutungtong sa lupa at ipapakita niya siya ang king. Kings and kingdoms will all pass away. Pero sa pangalan ni Jesus Christ, siya ang victorious. Hindi ko muna nampalataya tayo, parang api-apihan na lang tayo sa mundong ito. No! In fact, kung tayo ay nanampalataya kay Kristo, yon ang pinaka-logical, practical na magagawa natin sa buhay natin. Sapagkat sa totoo lang, temporaryo lang naman ang buhay natin, di ba? Alam natin yon. Alam natin yon. In application, ano ang dapat natin gawin? Yes, tribulation will come. At kung ang posisyon nyo pre-tribulationist ay kayo'y kukunin, o mid-tribulation sa panahon ng 3.5 years ay kayo'y kukunin, o post-tribulation, yung pagkuha sa atin at pagbabalik ng ating Panginoong. Alam ko po marami kayong tanong, pero hindi natin kayo masasatisfy ngayon. Marahil sa ibang pag-aaral. Ano ngayon ang atin dapat gawin? So, what? Ano nyo po, nag-a-appeal ako. Kung hindi nyo pa po talagang totoong kilala ang ating Panginoong, kilalanin nyo na. Pwedeng kayo ay pumupunta sa church pero wala namang Kristo sa puso. O nagdadoubt pa sa inyong salvation at hindi pa talaga nakakatiyak na siya ay anak ng Diyos. Saliksikin nyo puso ninyo. Delikado yan. Lumapit kayo sa ating Panginoon, hindi niya kayo itataboy bago maging huli ang lahat. In application, ako po'y mahilig sa acrostic. Pagka sinabi pong acrostic, bawat letter ng isang salita, may kahulugan. Alam po ni Pastora yan, ano po. Ang aking gustong i-share na acrostic sa inyo ay salitang clean, malinis. Na tayo dapat ay maging malinis sa ating Panginoon. What C stands for? Clean. C-L-E-A-N. Clean. Letter C. Dahil naniniwala tayo na babalik ang ating Panginoong, C. We have to commit ourselves to holiness. Commit yourself to holiness. Sa 1 John chapter 3, verses 2 to 3. Those who believe that Jesus Christ will come and hope in Him, and His hope is in Him, purify themselves just as He is pure. Yung mga nag-iintay ng pagbabalik ng ating Panginoong, naglilinis. Hindi naglulubalob sa kasalanan. Alam nyo, sa ating action, nakikita kung anong klaseng pananampalataya tayo meron. Kung tayo ay nananampalataya sa ating Panginoong, maglilinis tayo dahil babalik siya. Pero kung hindi tayo nananampalataya, wala tayong pakialam. Lasing dito, drug dito, babae dito, galit dito. Kasi, hindi naman tayo naniniwala babalik siya. Pero ang sabi po sa 1 John chapter 3, sa verse 3, kung tayo ay talagang naniniwala na darating ang ating Panginoon sa Kristo, maglilinis tayo. Mag-iingat tayo. To illustrate this point, meron daw po na isang bata na ang pagdating ng kanyang kapatid ay iniintay. Kasi giyera noon, iniintay niya yung kanyang laking kapatid na mahal niya. Darating na raw, kaya ang ginawa, nagsuot ng magandang damit. At dumating ang kanyang kapatid. Pero yung nag-iintay na bata niyang kapatid, ay wala. Hanap sila ng hanap. Dahil maliit pa lamang yun. Saan kayo nagpunta? Siya yung sabik na sabik sa pagdating ng kanyang kapatid. Alam niyo kung nasaan? Nasa aparador. Ikinulong yung sarili at umiiyak. Dahil maaga siyang nagsuot ng magandang damit, bata, naglaro. Nadumihan yung damit. At ayaw niyang humarap sa kanyang kapatid na madumi ang kanyang damit. Ganon ang nag-iintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo.
Suriin natin ang ating buhay. We have to have clean lives. Commit ourselves to holiness. L, learn to use time wisely. Sa Ephesians chapter 5 verse 16, make the most of every opportunity because the days are evil. Yung word na opportunity doon, ang pagkakagamit ay kairos, opportunity, time. Yung mga opportunity na binibigay sa atin ng Panginoon, we have to grab that opportunity. Dahil hindi na yan darating. Because the days are evil. Ano po ang puntos dito? The more na tayo ay gumagawa ng mabuti sa ating panahon na ibinigay ng ating Panginoon sa ating time, hindi tayo magkakasala. Kahit the days are evil, hindi tayo ma-impluwensyahan. Kasi tama ang ating ginagawa. Alam niyo sa 1 Thessalonians sa 2 Thessalonians, yun doon po ang theme doon ay ang pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga lang nagkaroon ng extreme. Ang extreme na reaction nila ay grabe, hindi na naghanap buhay, pumunta sa bundok, iniintay nang dumating si Jesus. Nako, galit ni Paul. Galit ni Paul, sabi, huwag ganyan ang maging reaction nyo. Huwag ganyan. Maging kayo ay busy. Gamitin nyo ang inyong oras sa tamang panahon. C, commit yourself to holiness. L, learn to use time wisely. E, evangelize your fellow men. Evangelize your fellow men. Sa 2 Timothy chapter 4 verse 2 ang sabi, preach the word, be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Preach the word, season or out of season. Gamitin natin ang opportunity, golden opportunity ito. Alam niyo po ba na ngayon ay mas maraming na-evangelize dahil sa online? Pindutin mo lang, i-click mo lang ang iyong Facebook o ang iyong laptop o ang iyong cellphone, kausap mo na, nasa harapan mo ang kanyang mukha, hindi po ba? At nasishare mo siya. At karanasan po ng inyong pastor yan, ang dami niyang bina-Bible study. Kami ngayon po ay online, marami sa churches namin, meron pong nag-face-to-face na, meron din po na majority ay online. Pero alam nyo, mas dumami ang attendance dahil siyempre monitor sa online, madali na umattend. Learn to use time wisely, commit yourself to holiness, evangelize your fellow men. Share the gospel, season or out of season. Give time in sharing the gospel. A, appreciate life joyfully. Appreciate life joyfully. Merong pandemic, walang trabaho, pero heto, pag ikaw ay tunay na anak ng Diyos, meron kang joy in spite of this. Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 ang sabi, rejoice always. Again, I say rejoice. Alam niyo kung ano ang background nito? Epistle ni Paul, malapit na siya pugutan ng ulo. Rejoice. Yes. Sa mga suffering natin ngayon, sabi nga ng ating Panginoon, magkaroon kayo ng peace, magkaroon kayo ng joy. In this world, there are many tribulations, but I overcame them. Akin yon natalo. Appreciate life joyfully. Magpasalamat tayo lagi sa Panginoon. At ang huli, never neglect your love for Christ. Never neglect your love for Christ. Sa Revelation chapter 2 verse 4, ang sabi po ay, yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Medyo nagdamdam ang ating Panginoon Kristo sa church ng Ephesus. Very busy sila, pero malayo ang damdamin ng mga mananampalataya. You have left your first love.
yung romantic love o yung para bang yung bagong kasal na pag-ibig. Ang ibig sabihin, gusto ng ating Panginoon, malapit tayo sa Kanya. Kamusta ang inyong quiet time, Bible study, ang inyong pagpe-pray? Well, ibalik natin ating mga activity na ginagawa dati nung mainit tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Opo. Ano ang dapat natin gawin? Commit yourself to holiness. C. L. Learn to use time wisely. E. Evangelize your fellow men. A. Appreciate life joyfully. And N. Never neglect your love for Christ. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong anniversary nito. Purihin ang Panginoon.